Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Yo, Kirara, kumusta? Medyo pagdadamutan niyo na po muna sana yung boses ko ngayon dahil hinihika-hika na naman tayo. Anyway, yun lang naman po. Maraming salamat po and start na tayo sa story. Gusto ko din pong mag-share ng kwento, Sir Kira. Itong kwentong isi-share ko po sa inyo, wala po talagang ebidensya. Pero, ang dami po kasing haka-haka dito sa amin. Meron po dito na malapit lang sa bahay namin na matandang manghihilot. Si Nanay Linda. Magaling daw po talaga itong manghilot. Lalo na sa mga kababaihang hirap magkaanak. Dinadayo po talaga siya dito sa amin. At sa malayong lugar pa galing yung mga nagpapahilot noon. Pinatotohanan naman po ni Mama yon. Kasi ang kwento niya, isa daw po ako sa miracle baby na nanggaling sa hilot ni Nanay Linda. Noon daw po na bagong lipat lang si Nanay Linda, ay nakaklose agad nila itong magkakapitbahay. Doon nila nalaman na panghihilot pala ang ikinabubuhay niya. Tapos tricycle driver naman po yung asawa nito. So bilang kakaunti pa lang naman daw po ang bahay noon, silang mga magkakapitbahay ang naging unang customer ni Nanay Linda. Babaguhin ko na lang po siguro yung mga pangalan ng mga kapitbahay namin, Sir Kira. Mga buhay pa po kasi sila at baka madinig nila to. Si Ninang Tita po ang unang nagpahilot sa kanila. Parang in-interview daw po muna siya ni Nanay Linda bago sila nagsimula. At dun nga, nasabi ni Ninang Tits na sumusubok nga daw silang mag-asawa na magkaroon ng anak. May 3 taon na rin daw silang sumusubok pero hindi pa daw sila mabiyayaan. Tapos doon na raw nagsimula yung session nila. Every 3 days daw magpahilot noon si Ninang. At ang focus nila ay yung sa may bandang matres. Mababa daw kasi ang matres ni Ninang at yun daw ang itinataas ni Nanay Linda. Magdadalawang linggo pa lang daw yung session nila nung mabuntis na itong si Ninang sa panganay niya. Doon na daw nagsimula yun dahil karamihan sa mga pumunta sa kanya ay mga kababaihan din na hirap magbuntis. Fast forward po. Nagsimula daw magbago si Nanay Linda noong mamatay yung asawa niya sa isang aksidente. Bumangga o nabangga ng truck ng delivery ng soft drinks yung tricycle ng asawa niya. Wala po silang anak ni Nanay Linda. Kaya sila lang na magkakapitbahay ang nagtulong-tulong para mairaos ang burol. Ang akala pa nga nila ay walang pupuntang kamag-anak. Kasi panay kapitbahay at mga tricycle driver lang ang nagpupunta noon. Sa huling gabi daw ng lamay, ay dumating ang kapatid ng asawa ni Nanay Linda. Matandang babae raw ito. Hindi daw nila nilapitan yon dahil kakaiba raw ang itsura. Mukha raw mayaman dahil posturang-postura. Mukha din daw matangkad kung hindi lang medyo hukot yung likod. Pagdating pa lang daw doon, ay dumiretso agad ito sa kabaong na nilapitan din agad ni Nanay Linda. Sila Mama naman daw, nagready agad sila ng pang-snack ng bagong dating. Pero nagtuturoan sila kung sinong maghahatid
kasi medyo natatakot daw sila sa itsura ng babae. Ang sungit-sungit daw ng muka at parang galit kung makatingin. Wala daw nagawa si Ninang doon kundi ang lumapit kina Nanay Linda. Nagdala siya ng isa pang upuan at inilagay niya yon sa harap ng dalawa at saka ibinaba doon yung snack. Mabilis siyang bumalik sa pwesto nila ni Mama. Hindi daw niya kinaya yung amoy ng bagong dating. Hindi niya kasi inaasahan na ganun pala yung amoy nun. Pigil hininga raw siya nun kasi kung hindi, baka rumasok ka siya sa amoy ng matanda. Nagtataka din siya kay Nanay Linda kung papaano nitong natatagalang kausapin yung babae na yon. Maya-maya pa, napansin na lang daw ni Mama na nag-iiyak na naman si Nanay Linda sa harap ng kabaong ng asawa niya. Kaya naman nilapitan ni Mama si Nanay Linda. Napatingin daw siya sa mukha ng matandang babae at gulat na gulat daw siyang makita na nakangisi ito sa kanya. Dumiretso siya sa tabi ni Nanay Linda. Tapos nagpatulong daw sa kanya na isara yung kabaong. Hindi niya na raw kasi kayang makita pa yung asawa niya sa loob nun. Ipinasuyo ni Mama yon kay Papa habang pinaupo niya naman si Nanay sa tabi. Nung araw ng libing, bigla daw nag-hysterical si Nanay Linda nung makita nito na yung mga magbubuhat ay akmang bubuksan yung kabaong. Nagulat daw sila nun kasi bigla daw yumakap si Nanay Linda sa kabaong na para bang ayaw na nitong ipabukas yun. Kailangan pa daw nilang tanggalin yung mga nakasabit na pangalan doon. Pero ayaw na daw talaga nitong pabuksan yung kabaong. Halos magwala na daw si Nanay Linda. Kaya naman wala na silang nagawa kundi ang sundin na lang ito. Hindi na nga nila binuksan yung kabaong para tanggalin yung mga pangalan. Noong ipinapasok naman na yung kabaong, ay sobrang tahimik na daw ng matanda. Ni hindi raw ito gumagalaw sa kinatatayuan. Nakakapagtaka raw yun. Kasi mula dun sa pag-hysterical niya kanina, tapos biglang tahimik at kalmado na lang bigla. Simula daw nun, ay ang laki na ng pinagkaiba. Ni hindi na daw nila basta-bastang napupuntahan si Nanay. Kasi iniisip nila na baka gusto nitong mapag-isa. Lagi daw kasi itong naglalak ng gate ng bahay nila. Pag magkikita naman sa labas, namamansin naman daw kahit paano. Tatango, makikipag-usap saglit, tapos uuwi na din agad. Ilang araw matapos yung libing, nalaman ni Mama na buntis siya. Kaya naman laking pasasalamat daw niya na nakapagpahilot muna siya kay Nanay bago ito nag-iba. Sa sobrang saya daw niya, pupuntahan daw sana niya si Nanay Linda para ibalita dito na buntis nga siya. Pero paglabas pa lang daw niya ng bahay namin, ay bumungad daw agad sa kanya si Nanay Linda. Nasa kabilang kalsada raw ito. Tinanong nga daw niya agad kung anong ginagawa doon ni Nanay Linda. Sumagot naman ang matanda na nag-aabang daw ito ng tricycle. Nalungkot pa daw noon si Mama kasi hindi naman ginagawa ni Nanay Linda yun noon dahil nga palagi itong service ng asawa niya. So lumapit siya at nag-change topic agad. Ibinalita nga niya rito na buntis siya. Napangiti naman daw ang matanda. Hinaplos ang maliit pang tiyan ni Mama. Tapos ang sagot daw nito, "Alam ko." Nung una daw, hindi pa napansin ni Mama yung sagot ni Nanay Linda. Dumiretso lang daw siya agad sa pagpapasalamat sa matanda. Dahil sa wakas nga, ay nabiyayaan na din sila ni Papa ng anak. Kita din naman ni Mama na masaya si Nanay Linda para sa kanya. Pero kita pa rin daw sa mukha ng matanda ang kalungkutan nito. Yayayain pa daw sana ni Mama si Nanay Linda sa loob ng bahay. Pero may dumaan na daw na tricycle nun at nagpaalam na ito sa kanya. Napagkwentuhan ni Mama at Papa yun kinagabihan. Tapos si Papa yung nakapansin sa isinagot ni Nanay Linda sa kanya na alam ng araw nito ang tungkol sa pagbubuntis ni Mama.
Tapos doon pa lang din napaisip si mama sa sagot ng matanda. Sigurado daw talaga siyang yun yung isinagot ni nanay sa kanya. Kaya paano daw kaya nitong nalaman na buntis siya? Ilang buwan ang nakalipas, nagkaroon ng usap-usapan sa amin na meron daw aswang na gumagala-gala. Yung ilan daw sa mga nirefer nila kay nanay, yung nagbalita sa kanila. Kaya naman takot na takot daw sila noon, lalo na si mama, dahil noon pa nga lang siya nagbuntis. Awa naman ng Diyos, hindi naman daw inaswang si mama, pati na si Ninang. Meron lang daw 2 buntis sa katabing barangay, yung sinabing inaswang daw. Yung isa daw ang malala. Parang 7 to 8 months na daw itong buntis. Grabe daw yung pagdudugo nun, hanggang sa nawalan na nga lang daw ng heartbeat yung baby niya. At nung inilabas, sobrang putla na daw nung bata, na para daw bang nasimot yung dugo. Naisip ni na mama, papa at ninang, baka daw si Nanay Linda yung mismong umaswang. Ang iniisip ko naman nung mabanggit nila to sa akin, baka yung kapatid ng asawa ni nanay. Si Nanay Linda po, hanggang ngayon ay buhay pa. Mag-isa pa rin siyang naninirahan sa bahay nila. Ni wala akong nakikitang dumadalaw sa kanya. Sabi nila mama at ninang, kahit gustuhin daw nilang dalawin si nanay, ayaw naman daw nila papa at ninong. Parang iba na daw po kasi talaga si Nanay Linda. Parang hindi na daw po siya yung Nanay Linda na nakilala nila noong araw na lumipat ito dito sa amin. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po mapansin itong story ko. Maraming salamat po. Please hide my identity. Salamat. Good day. I'm a listener po if vacant ako. At isa rin po akong ESL tutor. I had experiences about ghost na more than 20 plus stories na rin. Sana ma-share ko. So I decided to share this very recent lang. Nagsimulang maging active ang third eye ko noong nasa grade 2 pa lang ako. Tapos naging inactive na around 2017 or 2018 noong maging active ako sa church at maging paladasal. I took BS Tourism Management and nag-aral ako sa isa sa mga competitive colleges dito sa General Santos City. And I graduated this year. Proud ako sa mga achievements ko at mga engagements within the school and makapag-serve din sa community. Isi-share ko sa inyo ngayon yung isa sa mga karanasan ko noong nag-OJT ako sa isang hotel. Kilala yung hotel na yon dahil sa pagiging vintage ng design nito, mula sa labas hanggang sa loob. So ito na po. Meron akong 3 classmates at ko-OJT na nagre-rent ng staff room na provided ng hotel para sa mga employees nito. At dahil nga malayo ang bahay ng 3 kong kaklase, pinayagan silang mag-rent doon hanggang sa matapos yung OJT namin. Lahat po kami ay babae. Yung staff room nila ay dating hotel rooms yun na para sa mga magche-check-in sa mababang halaga. 2-story building po yon and nasa 2nd floor po and pinakadulo yung rooms na nirerentahan ng classmates ko. Pagpasok mo pa lang sa 2nd floor, napakaluma na talaga ng vibes and warm dim light lang ang naroon. Yung hallway, merong 2 sofa malapit sa hagdan at nasa gitna ng hallway na medyo creepy yung dating. Meron ding CCTV and minsan nakikita sa monitor na may bata daw na umuupo doon sa sofa na yon.
Paminsan-minsan din, naririnig ng mga employees na nagre-rent doon na may naglalarong mga bata. Lunchtime noon, kumakain kami doon sa room nila. Walang aircon doon. Sa double bed lang kami umupo. May baon naman akong dala. Bali 4 kaming magkakaklase noon at saka isang housekeeping employee na naging kaibigan na rin namin kasi ka-age lang namin siya. Doon din siya nagre-rent. Actually, ka-share niya ng room yung isang classmate namin. Bali yung room nila ay kaharapan lang ng hagdan. Bali yung 2 classmate ko na to, sila yung nasa dulo ng fire exit. So habang kumakain nga kami at nagkukwentuhan, may narinig akong kumatok. Pero isang beses lang yon at napakahina lang ng katok. Parang walang puwersa. Hindi naman kami masyadong maingay, kaya talagang dinig namin yon. Pero binaliwala ko lang kasi akala ko hindi nila narinig. Tumayo yung housekeeping employee. Hindi ako nagsalita para sabihan siyang huwag buksan. Kasi ang weird nga, sinong kakatok ng ganun kahina? Tapos isang beses lang. Siyempre ako, medyo kinabahan. Pinagbuksan niya yung kumatok. Napakatahimik naming lahat nun. Pagbukas niya, wala namang tao ang bumungad sa kanya. Kaya naman isinara niya na yung pinto na parang wala lang. Pabalik na sana siya sa kinauupuan niya. Sabi ko, "Be, basta pag may kumatok na isang beses lang, huwag mo nang buksan. Kasi kung mga kasamahan natin yon, edi sana napakaingay na nilang kumatok. Tsaka tatawagin nila tayo. Basta huwag ka nang magbukas kapag isang beses lang kumatok." Ang weird pa kasi napakahina nung katok niya. Magbukas lang tayo kapag 3 beses tapos tinawag nila tayo. Wala pang 1 minuto nun, meron nang kumatok. 3 beses. Pero hindi namin pinagbuksan. Nagpatuloy lang kami sa pagkain. Mabuti na lang at hindi kami tinawag. Kasi para ba siyang nakikinig? Parang sinunod niya yung sinabi ko na kailangan ay 3 beses yung katok bago namin siya pagbuksan. Hello sa'yo, Boss Kira. Dahil sa labis kong pagkagiliw sa boses mo, heto na ako para magbahagi ng karanasan. Taong 2022 to. Nagpa-albularyo ang nanay ko noon dahil sa may nadadama siyang kakaiba sa katawan nila. Ang sabi ng albularyo, nakulam daw ang magulang ko at isang babae raw ang may gawa nito. May dinagdag pa yung albularyo na may 2 duwende raw dito sa bahay namin. Kulay pula at kulay puti. Mababait naman daw ang mga to. Hindi na kami nagulat noon dahil alam naman na naming may duwende talaga dito. Ngayong taon lang, 2023, nagpa-albularyo ulit yung nanay ko. Hindi pa raw umaalis yung mga duwende sa bahay namin. Narito pa rin sila. Ang sabi ng albularyo ay nagbibigay daw ng swerte ang mga duwende dito sa bahay. Huwag lang daw sigaw-sigawan. Tapos kaibiganin daw namin sila. Isang gabi, Boss Kira, habang nagsiselfone ako dito sa kama, katapat ng pintuan ng kwarto ko yung kama ko. Kaya naman kita ko kung sino yung mga maglalakad doon. Nakikinig ako noon sa stories mo. Tapos nagulat ako noon nang mapatingin ako sa pintuan. Kasi may biglang tumakbo na isang maliit na nilalang. Kulay puti ang suot at sombrero nito. Ang sabi pa ng albularyo nun ay babae at lalaki daw yung duwende na narito sa bahay. At pinatotohanan naman ito ng pinsan ko na pangalanan na lang nating Lilit. May puno pa nun malapit sa bintana. Ang bahay namin, Boss Kira,
puno ng kamyas. Gabi nun, may pasayaw nun dito sa barangay namin kasi fiesta. Pumunta si Lilet doon kasama yung ibang pinsan namin. Habang naglalakad siya, nung malapit na siya dun sa bahay namin, napatingin siya dun sa may kamyas at may nakita raw siyang maliit na nilalang. Kulay pula raw ang kulay nito. Sabi niya sa nanay ko, may duwende nga raw dito sa bahay namin. Natakot daw siya noon at nagtatakbo palayo. Kung ako yun, Boss Kira, bakit ko naman tatakbuhan yung maliit na nilalang na yon kung pwede ko namang kaibiganin? At yung duwende na sinabi ng albularyo na nagbabantay dito sa bahay. Kaya pala anumang sakit ang dumapo sa amin ay kinakaya namin, Boss Kira. At tawa naman po ng Diyos ay buhay pa naman kaming lahat. At alam namin na hindi kami pinababayaan ng mga duwende dito sa bahay. Eto na po muna, Boss Kira. Hayaan mo, sa susunod ay dadamihan ko yung kwento. Ako nga pala si Vanessa, taga Isabela.